Binigyan ng 2 araw ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga e-wallet para tanggalin ang mga link at icon nito sa mga gambling app at website. Ayon sa DITC o DICT, dapat lang ang deadline. Agara ang solusyon nito habang inaayos ang mga regulasyon. At nakatutok, si Mav Gonzalez. Pagsapit ng araw ng linggo, wala na dapat makitang links ng online gambling sa lahat ng e-wallet. Sa pagdinig ng Senado kanina, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na binigyan nila ng 48 hours ang e-wallets para tanggalin ang in-app links at icons sa online gambling. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to e-wallet platforms to deny links to all these online game platforms para wala na pag-uusapan. Can the BSP do that? Yes, as the Monetary Board of the Bangko Sentral ng Pilipinas has approved our policy that we direct the BSP supervised institutions to take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. Pero hindi sang-ayon ang mga senador na bigyan pa ng palugit ang mga e-wallet. Lalo't ayon sa Department of Information and Communications Technology, pwedeng agad-agad itong magawa. So sir, why do we give them 48 hours pa kung sure naman kayo? So kung may mamatay ng 48 hours kasi nalulundon. We want to give time to the BSP supervised institutions to take down those in-app links and icons to the online gambling sites. The other reason, Your Honor, is so that we will also provide time for the customers, for the consumers, to withdraw their funds from the online gaming. Sunday morning, hindi ko na makita yung game sa mga e-wallets. Apo, wala na. Pag may nakita po ako, i-contempt kita. Pwede po. Pero kalaunan, lumabas sa pagdinig na sa mismong e-wallet lang pala matatanggal ang links. Pero pwede pa rin itong magamit pambayad kung sa gaming website o app ka pupunta, maski yung mga illegal. Pwede ring mag-link sa mga bangko, pwedeng mag-link sa mga e-wallets. So, ibig sabihin, yung mga illegal, pwede ring i-link yung savings account mo. Ang gusto ho namin, i-delink na lahat sa mga online gambling. Wala ng e-wallet, wala ng bangko ang pwedeng nakalink sa mga online gambling. Sabi ng BSP, agarang solusyon lang ang suspensyon ng in-app links ng mga e-wallet habang inaayos ang mas striktong regulasyon sa mga legal na online gambling platform. Sa magkahiwalay na pahayag, sinabi ng GCash at Maya na handa silang tumugon sa direktiba ng BSP oras na matanggap nila ang opisyal na kautusan nito. Paalala naman ni Senador Rodante Marcoleta na babaling ang sisi sa e-wallets gayong online gambling platforms talaga ang problema. Ngayong 2025, tinatayang nasa 70 billion pesos ang kikitain ng PAGCOR mula sa online gambling. Pero kumbinsido pa rin ang maraming senador na kailangan ng total ban sa online gambling. Sabi ng PAGCOR, sa halip na tuluyang ipagbawal, mas makabubuting magpatupad tayo ng malinaw, mahigpit at responsableng regulasyon. pero PAGCOR na mismo ang nagsabi, 60% daw ng mga nag-ooperate ngayon ng iligal at hirap silang habulin ang mga ito. Himigit kumulang sa 12,000 website ang natukoy na illegal at doon po ang naibaba na rin ng mga ahensyang tinukoy ko kanina lamang ay himigit kumulang i-round up na natin sa 8,000. Kaya cat and mouse situation eh. Habang iyong sinasara itong mga to, nakapagbubukas muli sa ibang pangalan o sa mga karagdagan lamang. Sabi ng BSP, madaling maipapasara ang online gambling sites kung maglabas ng executive order ang Pangulo. Kung sakali, wala naman daw problema, sabi ng PAGCOR at tutulong pa sila sa pagpapatupad nito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.